Ngayon ay pinag-uusapan po dito sa mundo ng crypto ang biglaang pagbaba ng presyo ni Pi Network ngayon pong August 12, 2025. Sa loob lamang ng isang araw ay bumagsak ang kanyang presyo ng higit sa 6%. Kasabay nito ay lumalakas din ang usap-usapan kung kailan at kung talagang ililista si Picoin kay Binance. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang galaw ng presyo ni Pi, ang mga dahilan sa likod ng pagbaba, at kung ano po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit po bumagsak ang presyo ni Pi Network ngayon pong August 12. Ayan, kitang-kita po natin dito sa datos na ibinahagi ng CoinGecko ang naranasang pagbagsak ni Pi Network. Ayan. Noong August 12, 2025, ayan, ngayong araw na ito, ay bumagsak po ang presyo ni Pi Network sa 0.3837. Nakatumbas po ng halos 6.4% na pagbaba kumpara kahapon. Kaya kapag patuloy po na bumabagsak ang presyo sa ganitong rate, posibleng mawalan ng tiwala ang ilang short-term traders na maaari pong magdulot ng mas maraming selling pressure sa market. Ano naman po ang naging takbo ng presyo nitong huling 24 hours? Yan, last 24 hours. Sa nakalipas po na 24 oras ay gumalaw ang presyo ni Pi mula sa 0.384 hanggang 0.4097. Pero habang lumalapit po sa pagtatapos ng trading day ay mas bumibilis at saka lumalim ang pagbaba ng presyo. Sa kasalukuyan, ang market capitalization po ni Pi ay nasa $3.02 million at ang fully diluted valuation ay nasa $4.64 billion. Kapag nakikita po ng investors na pababa ang trend bago matapos ang trading session, maaring dagdagan pa nito ang panic selling kinabukasan. Yan, gaano naman po kalaki ang trading volume at supply ni Pi Network? Ngayon, ang daily trading volume ni Pi ay nasa $114.83 million. Mayroon po siyang circulating supply na 7.82 billion Pi mula po sa total supply na 12.03 billion Pi. Malaki po ang supply na nasa market, pero may malaking bahagi pa na hawak ng developers at hindi pa ito na ilalabas. Malaking supply na hindi pa inilalabas ay pwede pong magdulot ng price pressure kapag ipinasok ito sa circulation. Kaya mag-ingat. Yan, kailangan po mag-ingat ang ilang traders sa pagpasok ngayon. Ano naman po ang kasalukuyang usap-usapan tungkol sa Binance listing? May matindi pong haka-haka ngayon na posibleng malista si Picoin kay Binance ngayong August 15. Nagsimula po ang usap-usapang ito noong pang February nang magsagawa ang Binance Square ng poll kung saan halos 295,000 katao ang sumali. At ang resulta ay 86% po ng mga sumagot ay pabor na maisama si Picoin sa listahan ni Binance. Ang ganito pong balita ay madalas nagdudulot ng pansamantalang pagtaas ng presyo dahil po sa hype. Pero kapag walang opisyal na announcement mula kay Binance, mabilis ding bumabalik sa dating presyo. Ano naman po ang sinasabi ng eksperto tungkol sa August 15 listing? Ayon po kay Dr. Altcoin ay hindi pa handa si Binance na isama si Picoin ngayong August. Ipinahayag din niya na
hindi pa handa ang Pi Core team na ilabas ng buo ang Open Mainnet Roadmap o ang tokenomics details. Sa madaling salita, naghihintay pa rin ang buong community at mga exchanges para sa opisyal na hakbang mula sa Pi Core team. Kapag hindi po natuloy ang listing ngayong August 15, posibleng bumaba pa lalo ang presyo dahil sa pag-alis ng hype buyers. Ano naman po ang dahilan kung bakit mabagal ang galaw ng Pi Core team? Pinili ng Pi Core team na magtrabaho ng mabagal pero sigurado. Yan, slowly but surely. Kasalukuyan po nilang pinapaganda pa ang Pi blockchain, sinusuri ang tibay ng system at inaayos ang mga technical na aspeto bago po ito ilabas sa publiko. Kaya ang ganitong diskarte ay maaring magtagal pa bago maramdaman ang malalaking price movement, pero kapag naging successful po ang final release, maaari pong magdulot ito ng big jump or malaking pagtalon sa presyo. Gaano naman po kalaki ang potensyal ni Pi Network? Sa ngayon ay may higit 400,000 active nodes itong si Pi Network na ginagawa itong isa sa pinakamalawak na distributed blockchain networks sa buong mundo. Sinasabi ng mga eksperto na kapag fully operational na si Pi, kakayanin po nitong magproseso ng malalaking volume ng transactions sa mabilis na oras. Yan, kapag napatunayan ito sa actual performance, maaring mag-akit po ito ng institutional investors at magtaas ng presyo sa pangmatagalan. Ano naman po ang personal na pananaw ng eksperto kay Pi Network? Sa kabila ng lahat ng delay, ay nananatiling positibo pa rin itong si Dr. Altcoin sa hinaharap ni Pi. Meron po siyang 5-year investment outlook at patuloy na bumibili ng Pi kada linggo. Para sa kanya, kung ngayon o sa susunod pa ililista itong si Pi kay Binance, hindi po ito magbabago. Hindi ito magdudulot ng pagbabago sa kanyang strategy. Kapag maraming long-term investors ang nananatili sa project, nababawasan po ang selling pressure at mas tumitibay ang market support sa presyo. Yan, sa kabuuan ay malinaw na ang pagbaba ng presyo ni Pi Network ay dulot po ng kombinasyon ng kawalan ng kasiguraduhan sa Binance listing at ang paglabas ng mga hype buyers. Para sa akin, dapat maging maingat po tayo bilang mga traders sa pagpasok, lalo na kung umaasa lamang po tayo sa August 15 na news. Pero para po sa mga long-term believers, maaaring ito ay maging magandang pagkakataon para makakuha po tayo ng mas mababang presyo bago pa tuluyang maging operational ang Open Mainnet ni Pi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.